Okay? Okay lang yan. Sad at saka yung dad. Tapos, anong kasunod bro? Yung Ta at saka yung dha. do. Okay, pagpalagay natin, ito po ang ating line. Kahit may line po yan para po hindi tayo malito, no? Ito po yung 1, ito po yung 2, ito po yung pangatlo. Okay? Yan. Papaano isulat ang ta? Kasi ang itsura ng ta ay parang letter B lang siya eh. Okay, pero hindi pwedeng magganyan ka na lang basta-basta. Okay. Ang pagsulat po ng ta ay dito ka po magsimula ulit. Okay, tingnan nyo po Dito ka magsimula, okay, paakyat ng ganyan. Tapos saka mo isulat ang kanyang guhit. Okay? Ganun Ganun ang pagsulat. Huwag ganito. Kasi baka isusulat natin ng ganyan. Ng paano ba? Ng ganyan. Hindi. Huwag ka doon magsimula. Doon, yung sasad, no? Parang sa sal. Pwede naman, kaso parang mahirapan ka talaga at hindi mo makuha ang tamang pagsulat nito. Okay? Ganun po yung ta. At tandaan natin, ito po ay palaging nasa ibabaw ng linya. Ayan, kung makikita nyo po. Isa pa. Ta. Okay? So, Ta. Okay. Ganun po. Yung parang lang siya, parang letter B na pagkakasulat. Okay. One more. Ayun. So, ganun po ang pagkakasulat sa ta. Yung kasunod niya, yung dha ay parehas din po ang pagsulat. Okay, sulat po natin yung dha. Okay, isang tuldok naman ang meron sa dha. Ayan. Tapos, isang tuldok. Dha. Okay, wag natin kalimutang banggitin ang pangalan niya. do. Ayan, para masanay po tayo. Dha. Okay. So, itong dalawang letrang ito ay palagi po silang nasa ibabaw ng linya. Okay, ito po ang ta. At ito naman ang dha. Ayan. Okay. Malinaw? Malinaw kabsat. Malinaw ba mga kakabsat natin? Mashallah. O kayo. Okay. So, yung ta at saka yung dha, okay, parehas po ulit sila ng bahay. Parehas pong pagkakasulat. Ngunit ang ta ay plain lang siya, walang tuldok. Yung dha naman ay mayroon po siyang isang tuldok sa ibabaw. Okay? Next letter po natin mga kapatid ay ang ain. Saan ba tayo? Okay, dito tayo maglilinya. Kasi medyo malaki-laki ang makuha ng ain at saka ng ghain. Okay, paano naman isulat ang ain at saka ang ghain? Okay, by the way, yung ta at saka yung dha ay kabilang din sila sa mga makakapal na pagkabigkas. Yung halimbawa, ta, hindi ta, ta. Hindi ta. Kasi pag binasa natin ng ta, ay katumbas na rin yung ta, yung ganon, yung buka. Do. Ta at saka yung dha. Do. Okay? Do.
Ain. Paano isulat ang ain? Yung ulo muna. Okay, yung ulo muna. Dito muna tayo magsimula. Ganyan. Okay. Tapos, saka natin ibaba ang kanyang buntot. Okay, ganon. Ain. Ganyan. Okay. Ain. Ay. Okay, ganyan po ang pagsulat ng ain. Okay. One more. Ayan. Okay. Ayan. One more. Ganon. So, ganon po ang pagsulat ng ain. Sa may ghain, ganon din. Ghain. Okay, halimbawa itong linya natin. Ayan, isang tuldok sa ibabaw. Okay, lagyan natin ng linya. Yung pula para hindi tayo malito. Okay. Ghain. Okay. Ganyan. Sige pa. Ghain. Okay. Okay. Ghain. Ghain. Okay. Isang tuldok lang po yan, ha. Ghain. Okay, one more. Ghain. Okay. So ito po ang ain at ito naman ang ghain. Yan. So pansinin po natin, parehas po sila ng bahay. Okay? Ngunit ang ain ay plain lang po siya, walang tuldok. Ang ghain naman ay mayroong isang tuldok po sa ibabaw nito. Okay po, malinaw? Malinaw. Bye, malinaw? Nasasabayan ba ng ating mga viewers? Mashallah. Okay, next letter. Ain, ghain, fa, at saka yung qaf. Fa at saka ang qaf. Okay. Saan tayo mag-line? Dito tayo mag-line. Dito tayo mag-line para kitang-kita ang itsura ng ating fa. Okay. Lakihan po natin, ha, kasi malaki din po yung ating yung ating panulat. Paano isulat ang fa? Kasi yung fa ay kailangan palagi siyang nasa ibabaw ng ating linya. Paano? Okay, tingnan nyo po. Dito tayo magsimula. Ganyan. Tapos, pababa. Ganon. Okay po, nakita nyo? Klaro. Ayun. Kasi ganun po ang pagsulat ng fa, Okay. Isa pa. Ayan. Isa pa. Fa. Okay. One more. Fa. Okay. So, tingnan nyo po palaging nasa ibabaw ng linya. Fa. Okay. So, ganun po ang itsura ng fa. Okay, kung tingnan po natin yung bahay niya, ay yung ulo niya, ganyan, tapos, pag ganyan, pero, kailangan nasa ibabaw ng linya. Hindi po siya pwedeng bumaba sa linya. Kasi pag once na bumaba sa linya yan, malilito na sila sa sa kasunod nitong qaf. Okay? Tapos, ang qaf po natin, inshallah, isusulat po natin dito. Yan. Para makita natin ang kanilang pinagkaiba.
Paano isulat ang kaf? Okay, ganito po ang pagsulat ng kaf. Okay, bismillah. Ang pagsulat po ng kaf ay dalawang tuldok sa ibabaw. So kung mapapansin nyo po, talagang malayo ang kanilang pinagkaiba. Kasi ang bahay ng fa ay kagaya ng bahay ng ng ba, ng ta at saka ng tha. Yung qaf, ang katulad ng bahay nito ay yung nun. Yung parang nun siya. May ulo nga lang. Okay? Sulat pa natin. Okay, qaf. Okay, medyo malayo sa linya. Okay? Qaf. Okay, ganyan. One more. Yan. Yung bababa yung ano, buntot. Oh, bababa siya sa linya. Okay? So, ito po ang ating fa at ito naman ang ating qaf. Yan. Okay? So, para hindi tayo malito, meron pa ba tayong space sa ilalim niya? Meron pa. Ay, hindi nakuha. Isa pa. Okay, para hindi tayo malito, ang fa ay sinusulat po siya sa ibabaw ng linya. Ngunit ang qaf ay bahagyang bababa sa linya at saka ito merong dalawang tuldok sa ibabaw. Samantala yung fa ay isang tuldok lang. Kasi once na pumasok sila sa sentence, okay? Lalong-lalo kapag sila ay nasa gitna, halos parehas na sila ng ganito ng korte ng kanilang ulo. Ang pinagkaiba lamang nila ang kanilang tuldok. Yung fa isang tuldok sa ibabaw, ang qaf ay isang tuldok sa ilalim. Halimbawa, para maintindihan ng viewers natin, no. Halimbawa, yung fa, okay, kung siya ay nasa gitna, ay sa unahan pala, ganyan. Okay, ganyan ang simula niya. Kung siya ay nasa gitna, ganyan. Tapos, kung siya ay nasa ulihan, ay babalik siya sa dating kanyang itsura. So, ganyan. Okay, ganyan yung fa. Yung qaf naman, sa umpisa, ganun din. Tapos, sa gitna, ganun din. Sa hulihan, ay babalik siya sa kanyang, ayan, no? So, kung tingnan po natin, yung kanilang una, o yung unahan, parehas, tuldok lang pinagkaiba. Sa gitna, same pa rin, tuldok lang pinagkaiba. At sa hulihan, babalik sila sa kanilang original na pagkakasulat. Yung fa nasa ibabaw ng linya, ngunit ang qaf ay bahagyang bumababa sa linya. Okay, so malinaw po yan, Okay, next letter po natin. Lam, kaf, lam. Okay, kaf. Ha? Pwede pa ba? Ay, kasi hindi ko na makita dito sa Dito makita. makikita pa rin ba? Oh. Okay. Anong next letter po natin? Yung kaf. Pagpalagay natin, ito yung ating linya. Okay. Yung kaf, paano isulat? Okay, dito ka magsimula. Ay, ano ba yun? Okay, ganon. Parang letter Okay, isa pa. Okay. So, ganon. Madali naman isulat ang kaf. Okay. Tapos, one more. Okay. Ganon po ang pagsulat ng kaf. So, yung kaf ay palagi din po siya sa ibabaw ng linya. Ito pong linya natin, hindi po siya pwedeng bababa sa linya. Tandaan po natin, no? Nasa ibabaw lang. Sa ibabaw lang. Okay. Ang next natin ay yung lam. Yung lam, parehas din sila ng itsura.
Okay, bababa lang siya sa linya. Okay, ganun po ang pagsulat ng lam, ano. Okay, bumaba po siya ng bahagya sa linya, hindi kagaya ng kaf. Okay? Lam. 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 Okay, bahagyang bumaba sa ating linya. Okay. Ito po ang kaf. Ito po ang lam. Okay, madali lang naman silang isulat. Hindi kagaya ng ibang letra na medyo may kahirapan. Next po natin ay yung mim. Paano isulat ang mim? Okay, ito medyo mahirap ito. Ha? Paano? Okay, ganito po ang pagsulat ng mim. Okay, ito po yung ating pen. Dito ka po magsimula. Okay, ganyan. Tapos pababa. Tapos konting kembot sa ilalim. Ayan. Gaya ng sinabi ni Said. Mim, ganyan po ang pagkasulat. Ayan. Mim. Okay? Mim. So, ganun po ang pagsulat ng mim. Okay po? Malinaw po ba? Okay. Saan ka magsimula? Dito po. Dito ka po magsimula. Ganyan. Tapos pababa. Tapos, ganon. Okay? Nagsusulat ka rin pala, bro. Masya Allah. Naabutan mo ba yung meme? Oo. Okay, ito ang ating meme. Yan ang ating meme. Okay? Sa ibabaw din po siya ng linya, tapos yung buntot niya bababa sa linya. Tapos ka na magsulat, bro? Okay na. O baka yung mga viewers natin na nagsusulat pa. Okay. Tapos na po. Ang next po natin ay yung nun. Nun. Okay? Tapos na ba sila? Baka hindi pa. Okay. Ang next po natin ay nun. Paano isulat ang nun? So, dito ka po magsimula. Okay, pag ganon, pababa sa may linya. Okay? Kailangan bababa siya sa linya. Kasi kung hindi siya bababa sa linya, magiging ba na yon. Nun. Okay? Nun. 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 Okay, so ganun po ang nun. Kaf, kaf, lam, mim, nun. Okay? So ganun po ang pagsulat ng nun. Nun. Okay? Yan po sila. Saan ka na, bro? Nun. Sa nun ka na, mashallah. Ang next po natin ay yung ha. Halimbawa, ito po yung ating line. Yung ha. Okay, paano isulat ang ha? Ito, medyo may kahirapan din talaga ito, yung ha. Okay, saan tayo magsimula? Sa ha, dito po. Okay, tinan nyo po Tinan nyo ng mabuti. Okay, dito tayo magsimula. Pag ganyan, tapos paikot ulit, ganyan. Kaya mo, bro? Madali. Sige nga. Pag ganon. Saan ka magsimula? Sa taas
taas. Yan, tapos ibaba mo. Ikot mo. Ayun, ganon. Wala. Okay na yun. Isa pa. Dito ka magsimula. Paikot, pababa, tapos pag ganon. Okay? Okay na yun. Kahit na parang nagdo-drawing ka, mafi mushkila. Okay, yung ha. Isa pa, dito ka magsimula. Ganyan, paikot. Okay? Ganyan. Okay. One more. So, ganun po ang pagsulat ng ha. Medyo may kahirapan siya, pero okay lang. Kinakailangan nating pagtiisan. Okay? Okay. Yun po ang yung ha na mabigat. Okay? Ang next po natin ay kuha pa ba sa live natin? Yung wow at saka yung ya. Dalawa pa. Okay, yung wow. Okay, yung wow. Paano isulat ang wow? Ganun din sa ano. Ha? Parang Ganun din? pa. Okay, yung wow. Okay, para kasi siyang fa. Oo, Pero yung wow, kailangan bababa siya sa linya. Okay, ganito po yung pagsulat ng wow. Okay. Maganda ba? walang tuldok. Wala siyang tuldok. Okay, wow, ganyan. One more. Okay, ganyan po. Okay. Okay, one more. Okay, ganun po ang wow. So kung titingnan po natin, mga kapatid, yung wow ay bumababa po siya sa linya. Hindi po siya pwedeng isulat sa taas ng linya. Kinakailangan po sa ilalim, bababa siya sa ilalim ng linya. At ang the last but not the least na letra po natin, kuha pa ba sa ating live? Okay. Malaki pa oh. Ay hindi po, yung wow po ay kailangan bababa po siya sa linya. Di matagal itong comment na to yung... Ay, matagal na ba yan? Okay. Okay. Ay, sabi daw ni Boy Nick Jason, malinaw daw eh. Okay, last po. Yung ya. Okay, paano isulat ang ya? Okay, ang ya, isulat po natin yung ya. Okay, dito po tayo magsimula. Okay, dalawang tuldok sa ilalim. Okay. Okay, ganyan parang ano lang siya, parang ahas lang. Okay. One more. Lumiit ah. Yeah. Okay. So, ganun po ang pagsulat ng ating yung letrang ya. Ito yung wow. At ito naman ang ya. Okay po. So, ang ya ay bahagyang bababa din po siya sa linya. Okay, hindi kagaya ng kaf at saka ng ha. Ayan ay palagi silang sa ibabaw ng linya. Itong wow, okay,
Yung waw ay kabilang din po siya sa mga letrang palaging bumababa. Ang kasama niya yung ra at saka yung zay. Tapos yung ya, bahagyang bumababa sa linya. Okay po, nag-atan na. I-review po natin. Oh, mashallah, nanonood yung yung aking mother. Mashallah. Hello po, tita. Si Tita Inday po, nanonood po siya sa atin. Sa ano po yan? Sa Iloilo. Hello po, Tita Inday. Kamusta po? Nanonood po siya sa atin. Okay, review po natin ang madalian. Ang alif po ay palagi din po siya sa ibabaw ng linya. Yan po yung linya niya, ang alif. Tandaan po natin, no? Tapos, yung ba, palagi din siya sa ibabaw ng linya. Yung ba, yung ta, at saka yung tha. Okay, kung pansin po natin, yung alif sa ibabaw ng linya, okay, hindi siya pwedeng bumaba. Yung ba, sa ibabaw pa rin ng linya. Yung ta, sa ibabaw pa rin ng linya. Yung tha ay sa ibabaw pa rin ng linya. Okay. Next. Yung jim. Yung ha at saka yung kha ay bahagyang bumababa sila sa linya. Okay, nakita nyo po? Minsan, sa ibabaw sila kung nasa unahan at saka sa gitna. Pero pag sa ulihan, bababa sila sa linya. Okay? Yung dal at saka yung dhal ay parehas po yang nasa ibabaw din palagi ng linya kahit sa unahan sila, sa gitna at saka sa hulihan. Okay, nakagaya po niya na makikita ninyo. Next po natin, yung zay ay yung ra at saka yung zay ay bahagyang o palagi pala silang bumababa sa linya. Okay, palagi ha. Take note, palagi po silang bababa sa linya sa unahan, sa gitna at saka sa hulihan. Okay? Kasi pag once na isinulat mo siya sa taas ng linya, ay hindi mo na siya mabasa, pangit na po. Yung sin at saka shin, okay, parehas din po sila ng itsura, tuldok lamang pinagkaiba nila ay sa ibabaw sila ng linya, okay? Ngunit bababa sila sa linya kung sila ay nasa sa ilalim. Ay sa ano pala kapag sila sa hulihan. Pero yung itong tatlong ulo niya, tatlong ngipin pala niya nasa ibabaw tapos yung buntot ay bahagyang bababa. Ganon din po ang thod at saka yung dod. Ayan. Palagi din po yan sa ibabaw ng linya. Bababa lamang ng bahagya ang kanilang buntot kapag sila ay nasa ilalim. Ay kapag sila ay nasa hulihan. Ano ba yun? Palagi nasa ilalim. Okay. Next po natin yung ta at saka yung va. Yung ta at saka yung va ay palaging nasa ibabaw ng linya kahit sa unahan, sa gitna at saka sa hulihan sila. Okay? Parehas po yan. Yung ain at saka yung ghain ay minsan sa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kapag sa unahan at saka sa gitna, nasa ibabaw sila ng linya. Pero kapag sila ay nasa hulihan, bababa ang kanilang mga buntot. Yung fa, okay, palagi po yan sa ibabaw ng linya. Okay, wag na wag po nating isulat ang kanyang buntot bababa sa linya. Wag, nakagaya po ng qaf. Okay? Halimbawa, itong fa, kung isusulat mo, halimbawa, ito yung linya natin, halimbawa, yung ganyan, ibaba mo ng ganyan, tapos, isang tuldok na ganyan, at ito yung pinakalinya mo, ay hindi pwede. Okay? Pangit tingnan. Kinakailangan sa ibabaw talaga siya ng linya. Ngunit ang qaf ay bahagyang bababa yan ng konti lang. Okay, sa linya. At saka mayroong dalawang tuldok at hindi mo rin siya pwedeng isulat ng ganito. Halimbawa, ito yung qaf, ganyan na parang fa yung kanyang bahay. Wag. Okay, wag po natin isulat ng ganyan.
Oo, kasi yung forma ng qaf ay kagaya ng ng nun. Ngunit yung fa ay yung bahay niya kaitsura ng ba, ng ta at saka ng tha. Okay, next. Yung kaf. Yung kaf ay palagi din po siya sa ibabaw ng linya. Kahit saan pa yan, sa unahan, sa gitna, sa hulihan. Yung lam, okay, talagang yan, bahagyang bababa sa linya. Okay? Yung mim, ganun din, yung ulo sa ibabaw, yung buntot sa ilalim. Tapos yung nun, okay, ganyan. Rin siya, bahagyang bababa din po siya sa pinakalinya natin. Hindi po natin pwedeng isulat sa ibabaw at ganyan isang tuldok sa sa ibabaw. Wag po, kailangan ganito. Tapos yung ha ay ganun din sa ibabaw. Okay? Yung waw talagang palaging bumababa yan sa unahan, sa gitna at sa ulihan. At yung ya ay bahagya rin siya bumababa sa ating linya. Okay po, malinaw po sa ating mga viewers. Sana po ay malinaw sa kanila yung tamang pagsulat ng ating mga letters. Okay, magbigay po ako ng halimbawa para po sa magiging lecture po natin bukas, inshallah. Ano po bukas? Thursday, no? Thursday. Yung dugtong-dugtong o... Oh, yung dugtong-dugtong. Okay? Inshallah, bukas, pag-aralan natin ang dugtong-dugtong na kung papaano natin sila idugtong. Okay, halimbawa lang ha. Said. Hindi, sa alif muna tayo ulit magsimula. Alif. Bukas, halimbawa, ito ang itsura niya kapag siya ay single. Okay? Single, binata pa siya. Wala pang asawa. Sa unahan, ganyan. Okay? Sa gitna, kasi hindi mo naman pwedeng idugtong. So, ganun pa rin. At saka sa ulihan, ganun pa rin kasi hindi naman siya pwedeng idugtong. Hindi pala siya pwedeng dugtungan. Pwede, pero pwede siyang dumugtong. Halimbawa lamang. So, pagdating sa ba, halimbawa lang, yung ba, ito yung kanyang itsura kapag siya ay single. Di ba? Ngunit kapag siya ay papasok sa dugtong-dugtong, papaano? Halimbawa, ganyan, ba, okay, ganyan na lang. Ang itsura kapag siya ay nasa sa unahan. Okay, ganyan. Tapos sa gitna, ganyan. At saka sa hulihan, babalik siya sa kanyang original na itsura. So, ganyan po ang pag-uusapan po natin bukas, inshallah. Okay, para po makabasa na tayo ng dugtong-dugtong. Okay? Pag-uusapan po natin yan kung saan natin ilalagay ang mga tuldok nila, kung sa gitna ba o mismong doon sa pinakaulo. Okay? Lahat po ng letra, inshallah po ay pag-uusapan po yan natin bukas. Inshallah biiznillah. So, yun lamang po ang ating session ngayong araw na to. Ulitin ko po, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin. Huwag po kalimutan, i-share po natin sa mga ibang kapatiran natin sa mga gusto pang matuto ng ating pag-aaral na ito. Okay? Para po magkaroon kayo ng more blessings sa inyong pag-share. Kasi once na sinare po natin ito at tayo yung naging dahilan na makabasa rin sila ng Quran, ay subhanallah, talagang napakalaking reward na ating makukuha. May nagtatanong yung kaf daw ay nag-iiba ng itsura. Yes. Yung kaf ay mag-iiba ang kanyang itsura. Totally. Sa unahan at saka sa gitna. Pero pag sa ulihan, babalik po siya sa kanyang original na itsura. Inshallah po, bukas po, abangan nyo po. Yun po ang pag-uusapan natin bukas, inshallah. Same time pa rin po, 10:30 sa oras natin dito sa Saudi Arabia at 3:30 po sa oras ng mga kapatid natin sa Pilipinas. Okay? So maraming salamat. Huwag po kalimutang i-share sa mga kapatiran natin at i-upload din po natin ito sa ating YouTube channel
At inshallah, wag rin pong kalimutan, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel para po makareceive kayo, makatanggap kayo ng mga susunod pang mga videos. Okay, so maraming salamat. Magsasala na po kami. Jazakumullahu khairan sa kay Brother Said. Mashallah, syukran sa kanyang support sa atin. Si Janggir kanina, yung kasamahan natin sa kanyang pagtulong din sa ating board. Mashallah. At of course, sa mga lahat ng mga nag-share ng ating mga pag-aaral. Okay, yung asawa ko nag-share din siya sa mga sisters din natin, lalo yung mga baguhan. So nawa ay gantimpalaan silang lahat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.